tunay na magsaysay ang aming kandidato, si Ramon Magsaysay Jr. The essence of being a gay is because I feel for myself that I'm being a woman by heart. So ngayon ako na yung bibigyan ng award. So talagang hindi pa rin ako makapaniwala. Meron sa post office, 10,000 pesos per day. Didilaan mo lahat ng stamps. Dalawang magsaysayang tatakbo this 2013 senatorial elections. Okay. Yung isa, si former Senator June Magsaysay, anak ng dating presidente. Pangalawa, si Congresswoman Mitos Magsaysay, uncle-in-law. Paano nga ba po ang relasyon? Okay. Yung father-in-law ko, first cousin ni June Magsaysay. Ayun. Magkaibigan naman kayo. Wala naman kaming problema. Kahit sabay kayo tumakbo, hindi magkakaroon ng lamat ang pagsasama nyo. Hindi kasi alam mo, ano naman ngayon, automated ang elections. You can vote for both Magsaysays. At saka pareho naman kaming qualified, pareho kaming accomplished, outstanding congresswoman ako for 6 consecutive years, emeritus Hall of Famer na ako. Hindi mo kailangan magpasikat. Hindi naman po ako nagpapasikat eh. So, pinag-aaway lang kayo ni Ito, Senator Franklin Drilon Vale. Ito muna ang ayan. Oh, yan lang naman. Yan lang Kasi naman ang statement ni Senator Franklin Drilon ata is, only one is the real Magsaysay. I would like to announce that I will personally endorse the candidacy of former Senator Ramon Magsaysay Jr. as part of the LP Senate slate. Ang tunay na magsaysay ang aming kandidato, si Ramon Magsaysay Jr. Well, ang para sa akin lang naman para upfront yung sinabi ni Senator Drilon para sa aming mga kababaihan. Kasi pag sinabi mo ang tunay na magsaysay, si Ramon Magsaysay Jr., then parang what is the opposite of tunay? Hindi ko po alam, ma'am. So, syempre yung sinabi niyang tunay, syempre ang cambio ng media. Teka lang, sino ba ang sinasabi niyong peke? Yeah, because he's married to, I think, the son of Governor Vic Magsaysay. Kaya hindi siya tunay na magsaysay. Hindi ko naman sinasabi. Ito talaga, sir. Parang sabit lang siya sa pamilyang magsaysay. Ito wala kayo. Kayo, mga intrigero kayo, no? So para sa akin, yung sinabi po ni Senator Drilon, that is a slant or a snide remark to all women nationwide. Na pag ako, isa ka paningin niya, mababa ang tingin sa mga kababaihan na pag nag-asawa ka pala, maski na ikaw ay kasal ng 29 years, kamukha ko, magkaroon ng 6 na anak, outsider ka pa rin pala. Wala si Senator Drilon, pero nandito yung kanyang kapartido, si Erin Pero wala Cañada. naman ako doon eh. At nagsama naman kami ni Senator Drilon ng Sunday. I asked him, ang ibig nga niyan sabihin, yung anak ni Senator Magsaysay. So, subject to many interpretations. Kami po, isa lang masasabi namin. Si Mitos Magsaysay, ang una na nagdeklara na siya ilalabang senadora sa ilalim ng una. So siya ang unang magsaysay. Pwede kong sabihin, si Senator June Magsaysay ang naging first senator. Ay, ayaw niya sabihin yung una. Ay, syempre. Naunahan kayo doon sa una, no? I can imagine sa kampanya, yung una, talagang una. gagamitin yung ganung simbolismo. Eh, yun po kasi yung yun po kasi yung naging pangalan, United Nationalist Alliance. Ito po ito po isang alliance na aming binuo upang magkaroon ng mas maraming pagpipilian ang taong bayan. Hindi ito oposisyon. Of course, we have the likes of Congresswoman Mitos Magsaysay, who, as we all know, is a constructive fiscalizer in Congress. And as we all know, malapit kay Gloria Macapagal Arroyo. Actually, yun ang gustong ipalabas ng kabilang partido. Pero actually, we are allies politically. With
with GMA because we used to belong to the same party. But if you're asking me if we are personally close, hindi po ako confident ni GMA. Nagkataon, we're on the same party. Whether yun lang ho pinipicture kaming close kasi seatmate ko talaga siya. I mean, itong Kaya 50 physically Congress, close, we're no? physically close kasi seatmate ko siya. Nagkataon seatmate ko siya. Baka naman mitos nilalaglag nyo na si GMA Ay, hindi. dahil tatakbo Alam kay mo, Senador. hindi ko siya, I will always fight for issues that will, kung sakali mang beneficial sa kanya, why not? Defensive lang si ate. Alam mo, siguro dapat ako ang mag-sorry. Baliktaran lang ng baliktaran at everybody remains friends and enemies temporarily. Well, kung titignan naman po natin yung halimbawa sa Estados Unidos, yung mga Democrats at Republicans, mga kaibigan naman sila afterwards, no? But they still maintain their political affiliations. At baka nga itong nangyari kay Senator Coco, na sinabi nga niya he's not leaving the PDP laban, he's just not running with the UNA slate. Yan naman ang pangako ko kay President Estrada na yung aking yung pag-atras ko as una senatorial candidate ay hindi ko i-questionin. Ako lang po ang maapektuhan dito. Oh, bakit siya bumaba? Mayroon kasi siyang D-type na pasahero. Siguro po, kung lalabas sa una, ang ating butihing senador, he will carry PDP laban but the party will not issue any certificate of nomination for him. Ako yung nagpaalam na kay former President Estrada, sabi ko na i-decline ko po yung nominasyon ko sa una bilang senador. So, interesado pa rin ako tumakbong senador pero sa ilalim na po ng sarili kong party, PDP laban. Hindi na po sa una coalition. O yun naman pala, magsosolo siya. Buti na lang, bumaba na ang presyo ng gasolina. Mahirap at masakit na magpaalam ng ganito sa matagal mo nang kasama. Although, remind ko rin sa aking ninong na ninong, hindi naman ito tungkol sa iyo, hindi ito tungkol kay Vice President Binay. Tungkol lang naman ito dun sa pagsama namin ni Subiri sa senatorial slate na hindi ko matanggap. Okay, mabigat yung sinabi nung tatay ni Coco Pimentel, si Senador Aquilino Pimentel Jr. Sapagkat si Mig Subiri may isang katangian kung katangian bang may tawag mo noon na wala kay Coco. Pera. Wala naman i-contribute si Coco. Hindi ba kayo nasaktan dun sa sinabi ng tatay ni Coco, si Senator Pimentel? Alam niyo, pagka manipis ang balat ninyo masyado sa politika, wala dapat ka sa siguro politika. wala kayo dyan. Kung minsan kung nabibitiwan yung mga ganong salita, kailangan ho intindihin natin sapagkat anak na yung involved At siguro ganun ho yung naging pagtingin niya, naging emotional lang siya. Anyway, maraming salamat JV Bautista, spokesman ng UNA, Kong Erin Tañada ng Liberal Party at Kong Mitos Magsaysay ng UNA. The essence of being a gay is because I feel for myself that I'm being a woman by heart. It's official, si Picos na uli ang gagamitin sa darating na 2013 elections. Supreme Court na ang nagdesisyon at lahat na kumukontra na petisyon, binasura na nila. The court, by a vote of 11 to 3, dismissed the 4 petitions challenging the validity of the purchase of the PCOS machines by the Commission on Elections from Smartmatic. Kaugnay niya, kasama natin si James Jimenez, spokesman ng COMELEC, at si Mr. Lito Averia ng transparentelections.org. Okay? Yung transparentelections.org nga pala ang organization ni dating COMELEC Commissioner at dating kontra din sa PICOS na si Mr. Gas Lagman. 2010 elections nangyari against all pessimism. Naging mapayapa, naging maayos, lumabas yung mga resulta na maaga. Bakit hindi pa kayo kontento kay PICOS? Well, yung paggamit ng PICOS, may mga tinanggal na features. For example, yung UV lamp. Yung pag-detect ng balota, kung tama yung balota, kung legal yung balota. Hindi fake. Yung iba pa, yung mga ni-report sa Congress, sa mga hearing ng Congress, yung iba-iba yung date at saka timestamp doon sa election returns. Hoy! Ano ba tong laruan na binili ko? Ayaw umandar. Ibabalik ko na lang. Hoy!
For your information, no return, no excess dito, no? James, I suppose this is a practical matter for the COMELEC. Unang-una, Yeah. nakahinga kayo ng maluwag. Okay. Dahil may at least, demonstration. wala nang retraining, wala nang additional preparation na kailangan yung gawin nyo. Oo, tama. Kasi alam mo, ang problema kasi sa mga mga ganyang klaseng sistema, no, na paggagamit mo sa maraming tao, isang araw lang, tapos mahigit 50 milyon na tao ang gagamit, mas maganda kung merong continuity. No? Mas maganda kung yung alam na nila, yun ulit ang gagamitin nila. Tingin nyo is yung PICOS mismo ang may diferensya. Maraming There's nothing that can be fixed in this Hindi lang system. kami ang nagsasabi na may diferensya. Ultimo yung kumpanya, no, na hinire ng COMELEC para i-certify yung makina, meron silang mga nakitang mali. Okay, how then can you explain the 2010 elections? Na parang as far as everybody's concerned, mukhang maayos naman. At isang Aquino, si Pinoy, ay nanalo sa historical computerized elections na ang pinaka-ginamit ay si PICOS. Yung pagkakaboto kay Pinoy, halimbawa, napakalaki ng margins sa pumapangalawa sa kanya. Kung yan ay malapit, contest talaga yan sa korte na siguro. Ano ba yung additional safeguards na ginagawa natin? Kasi concerned din siguro na makina yan, baka alam mo na mga Pinoy, mabilis silang makapick up, anything automated. So ano yung additional safeguards na itong next elections, mas pulido siya? Ang parang, in simple words, baka yung mga mandaraya na pag-aralan ni PICOS kasi, okay, susunod na eleksyon, maiisahan nila. Mas maraming nakatingin sa proseso ngayon kaysa nung una. No? So, dun pa lang alam mo na mahihirapan kung sino man yung mga maiitim na balak na napasukin yung sistema. Pangalawa, yung pagkaka-set up pa rin nung buong automated election system, mahirap pa rin hanapin. No? Mahirap hanapin para lokohin, para manipulahin or i-fix. No? So, nandyan pa rin yung mga safeguards na yon. Oo nga, no? Ay, matalino talaga kayo, Chief. Ano po ang pinag-uusapan is yung additional safeguards, no? Hindi kami natatakot doon sa mahak ba yan from outside. No? Mas takot kami doon sa may hawak ng susi. Yung tagaloob. Which means COMELEC. Sir, COMELEC, Smartmatic, an operator inside. We don't know. Oh, by the way. Mas takot kami doon. So kung gano'n ang problema, hindi problema ng machine per se yan. Problema ng tao. Proseso na yan. Proseso na yan. Sir, kasama na dyan yung gusto ni Commissioner Lagman, dating Commissioner Lagman, na magkaroon ng demo ang COMELEC. Dapat siguro i-demonstrate nila sa harap ng IT practitioners. Kasi nagde-demonstrate sila sa Congress, hindi naman naiintindihan yun ng at saka pinapakita lang naman nila doon na umaandar. Talagang aandar naman yun. Ang kailangan makita, nandoon ba yung mga features na nakalagay sa kontrata. Sir, ang tanong din po ni Chairman Brillantes, nung nakaupo pa si former Commissioner Gus Lagman, siya yung dapat na IT expert. Bakit nga naman hindi pa siya direct nang nakialam? He was saying na hindi pa raw nag-aayos yung mga glitches na yon. Ang tanong ko naman sa kanya, 10 buwan ka rito, ikaw ang IT expert. Ano tinulong mo sa amin yung 10 months niya dito? Kung nandun pa pala yung mga deficiencies, hindi ba siya IT expert? O ano tinulong niya sa amin in 10 months? According to Abraham Lincoln, you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. You have to remember, nung itong scenario na to, automated elections, nabuo ito pre-2004. Kasama si Commissioner Lagman doon. Kasama siya doon sa grupong bumuo nung senaryo na yan. At ang guiding light namin noon was, let's minimize human intervention. Kaya nga ayaw natin bumalik sa manual eh. Yun ang totoong storya niyan. No? Hindi natin pwedeng i-oversimplify na doon lang. So okay lang ang manual counting. Kasi yung manual counting, siguro kung nasa Green Hills ka, ang ganda niyan. Air condition ka buong gabi. You go to the provinces. You go to Mindanao. You go to even the Visayas. You start at 6 in the evening, you finish at 6 in the morning, and in that night, no one's watching you. Hindi ko oversimplify yung counting doon, okay? Ang sinasabi namin, maraming watchers, you can minimize yung dayan doon sa counting. Hindi ko sinasabing walang dayan doon. Kaya malinis ang elections natin lahat before 2010. Hindi ko sinasabi rin gano'n, Kaya James. malinis. Walang conclusion na gano'n. Okay? Ang sinasabi lang namin is,
Walang transparency ngayon ang PCOS machine. We're offering Yes. alternatives. May alternative nga na semi-manual and automatic. Pwede And ganun. what I'm saying is, you say hindi transparent, let's fix that. Let's increase the transparency. Let's not throw it out. But Let's not go back. Let's not backslide. Lugi tayo dyan. Lugi tayo dyan. No, hindi lugi. Lugi tayo dyan, sir. Lugi tayo dyan. Hindi lugi. Lugi tayo dyan. So mukhang magiging uphill struggle to para sa transparentelections.org. Anyway, maraming salamat. James Jimenez ng COMELEC at Lito Averia ng transparentelections.org. Okay. Ang June pala ay Gay Pride Month. Dumaan yun na hindi ko nalalaman, MJ. Anyway, kaya tonight may kasama tayong Honorary Becky. Yes. Queen Becky kung tawagin. Si Proud. Miss Divine Lee. Yes. Thank you for inviting Okay. yung cool pala dito. MJ, ano tong event na ito na white? White party White ng party. 11th white party ng LGBT community na nangyari sa Malate at almost 10,000 daw yung dumalo. Last weekend yun, no? Tsaka isa daw yun sa biggest event, di ba, Yes. ng LGBT kung saan nag-party sila hanggang Sunday. Pride Month actually represent celebrating yung LGBT community, lesbian, gay, bisexual, and transgender. White Party is being celebrated all over the world. This is the contribution of the Philippines. White means equality. Basically, walang bahid, walang ibang kulay, kaya siya puti. Ganda dun si Divine, na isang straight. Siya yung honorary member, ano? Yes, ng Ladlad, honorary member ng Ladlad. Pero there, since white party siya, they made me Snow White and the 700 Beckies. Hindi kayo nakontento sa 7 lang, ano? Oo, 700 talaga. 700. Pero masaya kasi every year naman to. It started smaller eh. Pero ngayon talaga, ang laki na niya at pinaghahandaan na talaga, uma-outfit na yung mga Beckies. Talagang kita mo, yung iba nagpa-parlor pa. Ayun talagang, it's a big event for them. Divine, paano nangyari at naging Queen Becky ka? Well, kasi when I started naman, fashion pala, I think kahit nung bata pa lang ako, marami talaga ang friends na Beckies, na tinatawag natin. So, parang I would often see kung paano sila dinidiscriminate. Parang feeling ko, I had to talk. Like, so sa mga articles that I would write, nakikita nila gaano ako ka-expressive. Tsaka mukhang na-imbibe mo rin yung mannerism ng pananalita nila. Yes, oo. Kumbaga, Yung Becky Miss. parang ang tawag nga nila Beckies. babaeng bakla. Bakla, yes. Tinanong natin yung ibang mga Becky, kung ano ba yung essence of being gay. Yung simpleng question na yun. Ikaw, ano sagot mo doon, Divine? Parang for me kasi, what they really showed me is love and compassion. Sa akin yun eh. But other than that, yun talagang nakikita ko sa kanila, yung everyday tayo as normal na human beings, meron tayong mga normal rights. Sa kanila parang it's not really given. So parang They kailangan pa fight for nila, kailangan pa nila paglabanan yon, and they can do it in a happy way. What is the essence of being a gay? Contestant number 1. I think it's being emancipated, being free, and just knowing the essence of yourself, and just being who you are. Contestant number 2. The essence of being a transgender is being able to stand up with all the difficulties and be able to transform herself from one gender to another. That's it. And have the courage as well. Contestant number 3. The essence of being a gay is because I feel for myself that I'm being a woman by heart, and we should love ourselves because God created us uniquely in our own ways. So the essence of being a gay is just for us to be happy and proud. Hindi ko naiintindihan, pero parang masarap sa tenga. Gora na akit siya. Kwentahin mo naman yung party, talagang very wild ba? Pag pinasabog yon, lahat ng parlor sarado, lahat ng designer, wala munang 1 month magde-design ng bago. Kasi kumbaga lahat nandun. And we're not talking about walang social class, walang ano. You see talaga everyone mingling and enjoying the party. Paano na rin ba to? Parang pagpapakita na to kung paano magkampanya ang ladlad sa eleksyon? Malalim tong question ni Beverly. Well, yun yung naisip ko. Segue sa makikita mo kasi na marami talaga. Kumbaga, may power na talaga sila. May numbers na ang ladlad. But I don't think it has any political color eh. Yung white party na yun. It's really
celebration na worldwide naman siya ginagawa. Girl, boy, bakla, tomboy. Ang mahalaga, happy tayo sa panonood ng dokumentado! So ngayon ako na yung bibigyan ng award. So talagang hindi pa rin ako makapaniwala. Meron sa post office, 10,000 pesos per day. Didilaan mo lahat ng stamps. Senator Jinggoy Estrada, pero hindi politika ang pag-uusapan natin kung hindi men who matter. Now, dahil medyo asiwahan naman pag-usapan ko kung ano tungkol sa men who matter. MJ, ikaw na bahala. Okay, sir. Okay, Upo naman kayo, sir, kasi alam ko naman pagod na kayo kakatayo. So ano tong story ng men who matter? Mga pre, listen up, yo! It's a man's world after all! Why should they matter? Oo, sir, no? Nangyari yan ng June 28 sa Resorts World. This is really a way of just trying to encourage people, you know, for people to look up to other people. Basta, akin ang isa sa kanila. Sige, sa'yo na siya! Sa mga talagang forefront doon si Jinggoy Estrada na napili sa Men Who Matter. And this year, MWM Award goes to Jinggoy Estrada! No words can express my feelings. So, talagang matagal ko nang hinihintay ito dahil tuwing iniimbita lang ako rito sa People Asia sa event ng Philippine Star, tiga-tanawan lang ako, tiga-tanaw lang. So ngayon ako na yung bibigyan ng award, so talagang hindi pa rin ako makapaniwala. Napili nga siya at sa kabila ng mga achievements niya, he remained very humble naman. At yung isa sa mga tinanong natin sa kanya, no, kung yayain daw siya mag-magazine cover, medyo ngayon napansin natin na bibong-bibo itong si Senator Jinggoy. Bibo. Parang yung bibo bagay lang pagbata ka siguro. Mga 5 years old, no? Hindi, wala raw siyang tatanggihang cover. Well, hopefully. Conscious senator na. Hindi ako tatanggi. Bakit hindi? Kahit FHM? Oh, Kahit FHM? kahit no FHM. Dala ka lang. Bakit kaya? Dahil baka siguro dahil mag-election. Well, for one, he lost a lot of weight. So sabi ko sana balang araw isa na ako sa mag-awardee. Nagkataon na nga. At ngayon, isa na naka-awardee. Kaya maraming salamat sa People Asia. Yung iba pang highlights doon, si Phil and James Young husband na pinili na sa Men Who Matter ng People Asia. Meet my brothers! It feels really good and it makes us want to work even more and work harder to accomplish that there is a future for little kids to play football when they're older. Guwapo ng brothers ko, ano? Oo naman, kasi hindi mo sila kamukha. I'm happy they chose me as one of the men that matter, and thank you to People Asia. And I'm very proud to be amongst such prestigious and word-harking, Ano ba talaga, kuya? hard-working individuals. So. He's a better man at kaya siguro napili siya. Problema ka ba? Yun na nga yung sinisay ko eh. Pinili ng mga Siyempre, editors yung editorial staff. ng People Asia magazine. Bravo! Thank you very much to all of you, because all of you are winners. Dahil next topic na tayo. Kayo na to. Marlene, sa'yo ata yan. Take the floor. Blocking yung camera. True. Formally, tinanggihan na niya yung nomination niya bilang Chief Justice. Dahil may mas malaking korte siyang pupuntahan, ang International Criminal Court. Today, I learned that I was nominated as Chief Justice of the Supreme Court. I declined it. But when I saw the invitation from the CMAP, I considered it. I considered it as no less than a subpoena. Ito yung second time na na-nominate si Senator Miriam Santiago as Chief Justice. Yung una, hindi siya nasama doon sa shortlist. Ang nag-nominate naman sa kanya ay grupo ng mga kabataan na mga abogado na papalit sana kay dating Chief Justice Artemio Panganiban. So, pumunta siya doon sa isang event na kaharap niya yung mga bankers at doon, syempre, bago magsimula yung pinaka-speech niya, hindi niya pinalampas yung kanyang bala na dala every time na nag-speech siya. Ang mga pick-up lines na galing mismo Sige kay nga, Senator. Marlene, tingnan natin kung mas magaling ka mag-deliver kaysa kay Ay, Trish wala Roque. ka talo. Kutsara ka ba? Kasi malayo pa lang ako, napapangangan ako, yung mga ganyan.
mas bagay sa kanya, hindi sa akin. Pero mas magaling ka pa rin mag-deliver kaysa kay Trish Roque. Alarm clock ka ba? Bakit? Kasi ang sarap po patayin eh. Ganito naman, hindi kayo matatawa. Gusto mo ba ng trabaho? Meron sa PLDT, 10,000 per day. Ikaw yung dial tone. Meron sa post office, 10,000 pesos per day. Bibilaan mo lahat ng stamps. Gusto ko yan! Senator, ito po resume ko. Oh. May vacancy pa? 5 tips for a happy man's life. Have a girl to help you at work. Have a girl to take care of you and to love you. Have a girl who can make you laugh. Number 4, have a girl who spoils you. And lastly, number 5, siguraduhin na hindi magkakakilala ang 4 na babaeng yon. O 69 na yung nominated as Chief Justice, tapos 25 na yung tumanggap. So sabi tuloy ni Senator Miriam Santiago, parang lahat na lang yung gusto maging Chief Justice ngayon. Kaya tuloy, in-explain niya kung ano yung trabaho ng isang Chief Justice. Lahat ng tao ngayon gusto maging Chief Justice. Pagkatapos, nung na-nominate ako, naisip ko tuloy, bakit gusto ba niya akong manahimik sa isang sulok? Pinaimbestiga ko talaga kung kalaban ko yung nag-nominate sa akin. Hindi naman pala, napapasalamat naman ako. At syempre, hindi rin niya pinalampas kung dun sa mga kaaway niya. Kasi di ba may mga sa internet na magpa-psychiatric test. May petisyon na tanggalin siya. hinihiling na bawiin ang gobyerno ng Pilipinas ang nomination nila kay Miriam Santiago. Sa internet pa, di ba? Sana wag naman ako i-black propaganda pag hindi nila ako masagot. Lahat ng kalaban ko, inaamon ko, magdebate tayo sa Plaza Miranda. Ayaw nila. Kaya inaamon ko ng suntukan, ayaw naman nila. Sagot lang nila sa inyo, madam. If they continue to aggravate me, I'll just remain in the Philippines. 6 na taon yata akong na-elect na senador, 6 na taon ko silang mumurahin dyan. This time sigurado na to. Yes, siguradong biyaheng ICC, pero ang tanong kailan? Kaya nga tinatanong siya ng COMELEC, di ba, kung kailan ba talaga alis? Kasi kung aalis na siya ngayon, i-declare ng vacant yung seat niya, 13 seats yung para sa pagtakbo ng senator. Deadline pa naman ng COMELEC, sir, is for her to make the decision, the announcement by December. After that, kailangan na nila mag-imprenta at final na yung list. 13 upuan for sa Senate. the Senate. Yes. Kaya nga nakikiusap na rin kami to decide once and for all whether she's going to resign or not. Because ang problema dyan, kailangan namin malaman lahat yan before December. Hindi siya nagdesisyon ng maaga, baka mabitin yung aming ballot printing and ballot configuration. Sure na aalis siya, pero hindi sigurado kung kailan kasi daw sa ICC daw yung mga judge doon, kailangan bago umalis sa pwesto, tapusin muna yung mga hawak nilang kaso, ma-resolve muna lahat. So kung hindi pa na-resolve yung, kunyari, isang judge, isang kaso pa yung hawak, hindi pa tapos yun, hindi pa pwedeng umalis. Tsaka sumulat din daw siya dun sa ICC president na siya yung pinaka-last na tawagin dahil nga senador pa siya dito. Okay lang kahit mag-overstay kayo, Senator. Kasi dahil sa inyo, Senate is more fun in the Philippines. Dokumentado Picture of the Week. Ito ang isa pang patunay na tunay na effective ang Watch Your Mix campaign ng Payo. Ginaya sila ng Belo. Para sa Belo Medical, ang 10% lighter ay 100% more social. Natural binanata ng ad na racist. Para kasing sinasabi nito, ang maputi, social. Di kaya sumakay lang ang Belo sa bumentang ad ng Bayo? Patrick Paes po, Dokumentado.